Okay, pagbigyan na natin rin si Heard of Truth sa kanyang last question. Brother Heard, ulitin natin, wala mo nang babagit na religion at yun ay wala. sarili mong pananaw, kapatid. Ready, go. Kasi kanina, attorney, di ba, yung mga tanong ko is patungkol dito sa atin, no, sa bansa, no. Ngayon, ito yung isang tanong, magmula dito sa bansa natin, hinihingan nga yung mga member, hinihingan yung member ng tulong, so kailangan natin magpatayo ng satellite, kailangan natin magpatayo ng para sa gawain, tulong sa gawain, sa ebanghelyo, ganito ganyan. So ito yung ito yung hinihingi ng leader. Ngayon, so nagbigay ngayon yung mga member magmula sa Pilipinas papuntang Brazil, yung pera dinala sa Brazil. Ngayon, attorney, ganito yung nangyari. Ganito yung nangyari, no? Yung pinaghihingi na pera para daw sa satellite, hindi naging gano'n. Naging naging mansyon. Naging kung ano-ano, nagtayo na nga ng mga nightclub, ng ganito, kung ano-ano mga negosyo yan. Ayun, attorney, anong masasabi natin doon? Yung pera nagmula dito sa Pilipinas, no, papunta sa Brazil. Siguro ako muna, Tony, ako muna para balanse. Alam mo kapatid, na unang-una, andyan naman ang ating mga kapatid na wala tayong binabanggit na religion. Hindi general truth. Pag ganun, ulitin ko baka makota ko pag ganun po, ang galasin ng mangangaral natin, ang sabi doon sa Jeremias 5, 26, 27, kapatid na Jay, kung gano'n hindi ko nasabi namin gano'n kahit ako, kung gano'n po ako, ito ang klase ng mangangaral po kami. Pakibasa. 26. Sapagkat sa gitna ng aking bayan ay nakakasumpong na mga masamang tao. Sila'y nagbabantay, gaya ng pagbabantay ng mga mamimitag. Sila'y nangaglalagay ng silo, sila'y nanghuhuli ng mga tao. Kung paanong ang kulungan ay puno ng mga ibon, gayon ang kanilang mga bahay ay puno ng karayaan, kaya't sila'y naging dakila at nagsisiyaman. Ito pa lang ito, mga nanglagay ng bitag, no? Tapos ayun, nanguhuli ng mga tao, nung marami nang mahuli ang tao, ayun, yumaman na yung leader, naging mayaman at dakila. Pero yan ay nasa Biblia po yan, pangkalahatang aral po yan sa lahat ng mga ngaral na tatamaan. Ngayon, kaya attorney anong tawag doon sa mga nagpayaman sa reliyon, attorney? Alam mo, pwedeng makasuhan yung mga leader na yon. Kasi may panluloko Una, ito yung panluloko kung bakit nasabi kong panluloko. Yung mga members nila, pinagsabihan na mag-contribute tayo. Bibili tayo ng lupa doon sa ibang bansa. Magpatayo tayo doon ng ganito. Ang nangyari, hindi naman chapel, hindi naman talaga timbahan. Ginawa niyang negosyo. Yun, desisyon panluloko yun dahil ang itatayo doon, timbahan na panalanginan. Ang ginawa doon, sabi ni brother, ginawang negosyo. Tanong, saan na pupunta yung income doon sa negosyo, sa simbahan ba? Kasi ibang usapan din yun. Kasi kung may papaluan na glory, bumili ako noon para mayroon tayong income. Pero hindi pwede na yung principal objective kung bakit na-contribute na magtatayo ng simbahan doon. Mali yun Sabihin na natin na kasi ang unang ng mga tao, hindi para magtayo ng negosyo, para yung kita doon, para sa simbahan. Hindi. Magtayo ng simbahan. So, ang ginawa, hindi naman nagtayo ng simbahan. Ang chapel, negosyo lang yun doon. Ang tanong, saan na pupunta yung income doon? At bakit hindi niya sinunod yung usapan na magtatayo ng simbahan? So, panluloko yun. Dahil nag-contribute sila, may damage. Attorney, baka yung panluloko. So, pupul sila sa estapa, pwedeng kasuhan yun. Attorney, baka naman magtayo ka ng spa at massage. Pwede. At sabi nung report sa akin, si Brad Restila walang pakialam sa kapatid, kundi puro lang daw pera. Broadcast center po yan sa Brazil at sa buong Latin America. Ayan, malapit nang matapos. Kaya nga, malaki ng pera ngayon ang kailangan dyan dahil lalagyan na yan ng mga salamin, lalagyan na yan ng mga pinto na soundproof, lalagyan na yan ng mga kung ano-anong finishing touches. Ayan. Pero hindi ako nang hihingi sa inyo dyan. Ako lang nangungutang ako pag kulang. Kung merong mga kusang tulong ng kapatid, salamat sa Diyos.
Mas gusto ko pang mangutang kaysa sa mamilit ng kapatid. Kung meron daw manggagawa, sabi, kayo naman magbibigay kayo 50 dirhams. Kumikita naman kayo ng libo-libo. Pag 50, napakaliit naman nun. Sabi ng manggagawa, nilagyan ng presyo. Wala naman akong utos na ganon. Ay natisod yung mag-asawa, naaawa ako dun sa natisod. Hindi naman pala si kapatid na Resty ang may kagagawa nun At sabi nung report sa akin, si Brad Resty lang, walang pakialam sa kapatid, kundi puro lang daw pera. Nung aking saliksikin, yung mga meeting ni Brad Resty, hindi naman pala totoong ganun, walang pakialam si Brad Resty. Magpakita nga tayo ng kaunti para maniwala. Nakatape pala yung mga meeting kapatid. Okay, salamat, Centennial, ha? Sana naintindihan mo yung sagot ko, Centennial. Okay na ba, Centennial? Opo. Yes. Di ba, Bro Hernan, pagka ang mali, nag-upisa sa mali, hanggang dulo, mali. Opo, dito naman yung may nagsisimulang mali, Centennial, minsan naman naaayos, parang tayo rin, yung buhay natin, nagsimula sa mali, pero nung nakilala natin si Kristo at ang aral niya, natuwid naman tayo. Pero hindi naman lahat yun applied, bro. Maring siguro sabihin din natin yung kawikaan na yun. Pwede yun sa, halimbawa, yung ano ba yung tawag doon, attorney, ang tawag doon, yung sako ba yun o ano ba, basket. Pag mali nga naman ng umpisa agad nun, mali na hanggang sa umpisa. Pero meron naman, Centennial, sa Biblia, nagsimula ng mali, pero natapos naman ng tama. Meron naman nagsimula ng tama, pero naman nauwi sa mali. Yung katulad ng mababasa natin sa Galatia 3:3, pakibasa. Ito nagsimula sa tama pero nauwi sa mali. Pakibasa. Galatia 3:3. Napakamangmang na bakda kayo, kayong nagpasimula sa espiritu, ngayon nagpapakasakdal kayo sa laman. Kita mo, paurong, attorney, paurong. Ngayon, teka mo na. Brother na, meron lang ako idadagdag dyan. Alam mo, yung sinasabi na nag-umpisa sa mali, si St. Paul. Mali yun, Diba? una. Oo, mali yun. Pero Mali yun na hinahabol niya pa yung mga Kristiyano para patayin. Patay na. Pero naging Tapos Kristiyano. ultimately, nagbaliktad siya. O yun ang Ngayon ganito, kapatid, no? Tayo ay mahigit na 1 oras at kalahati na po at magdadalawang oras po tayo. Pagbigyan ko lang, andyan naman si Centennial, siguro narinig naman ng lahat yung kung paano tayo sumagot at paano tayo maging balanse dito sa programa po namin. Okay, pagbigyan na natin rin si Heard of Truth sa kanyang last question. Brother Heard, ulitin natin, wala mo nang babagit na religion at yun ay sarili mong pananaw, kapatid. Ready, go. Kasi kanina, attorney, di ba, yung mga tanong ko is patungkol dito sa atin, no, sa bansa, no. Ngayon, ito yung isang tanong, magmula dito sa bansa natin, hinihingan nga yung mga member, hinihingan yung member ng tulong, so kailangan natin magpatayo ng satellite, kailangan natin magpatayo ng para sa gawain, tulong sa gawain, sa ebanghelyo, ganito, ganyan. So ito yung ito yung hinihingi ng leader. Ngayon, so nagbigay ngayon yung mga member magmula sa Pilipinas papuntang Brazil, yung pera pinadala sa Brazil. Ngayon, attorney, ganito yung nangyari. Ganito yung nangyari, no? Yung pinaghihingi na pera para daw sa satellite, hindi naging gano'n. Naging naging mansyon. Naging kung ano-ano, nagtayo na nga ng mga nightclub, ng ganito, kung ano-ano mga negosyo yan. Ayun, attorney, anong masasabi natin doon? Yung pera nagmula dito sa Pilipinas, no, papunta sa Brazil. Siguro ako muna, Tony, ako muna para balanse. Alam mo, kapatid, na unang-una, andyan naman ang ating mga kapatid na wala tayong binabanggit na religion. Hindi general truth. Pag ganun, ulitin ko, baka makota ko pag ganun po, ang galasin ng mga ngaral natin, ang sabi doon sa Jeremias 5:26-27, kapatid na Jay, kung ganun hindi ko nasabi namin ganun kahit ako, kung ganun po ako, ito ang klase ng mga ngaral po kami. Pakibasa. 26. Sapagkat sa gitna ng aking bayan ay nakakasumpong na mga masamang tao, sila'y nagbabantay, gaya ng pagbabantay ng mga mamimitag, sila'y nangaglalagay ng silo, sila'y nanghuhuli ng mga tao. Kung paanong ang kulungan ay puno ng mga ibon, gayon ang kanilang mga bahay ay puno ng karayaan, kaya't sila'y naging dakila
at nagsisiyaman. Ito pa lang ito, mga nanglagay ng bitag, no? Tapos ayun, nanguhuli ng mga tao, nung marami nang mahuli ang tao, ayun, yumaman na yung leader, naging mayaman at dakila. Pero yan ay nasa Biblia po yan, pangkalahatang aral po yan sa lahat ng mga nga natatamaan. Ngayon, kaya attorney, last attorney anong tawag doon sa mga nagpayaman sa reliyon, attorney? Alam mo, pwedeng makasuhan yung mga leader na yon. Kasi may panluloko eh. Una, ito yung panluloko kung bakit nasabi kong panluloko. Yung mga members nila, pinagsabihan na mag-contribute tayo. Bibili tayo ng lupa doon sa ibang bansa. Magpatayo tayo doon ng ganito. Ang nangyari, hindi naman chapel, hindi naman talaga timbahan. Ginawa niyang negosyo. Yun, ano yun desisyon panluloko yun dahil ang itatayo doon, timbahan na panalanginan. Ang ginawa doon, sabi ni brother, ginawang negosyo. Tanong, saan na pupunta yung income doon sa negosyo, sa simbahan ba? Kasi ibang usapan din yun. Kasi kung may papaluan na doon, bumili ako noon para mayroon tayong income. Pero hindi pwede na yung principal objective kung bakit na-contribute na magtatayo ng simbahan doon. Mali yun Sabihin na natin na kasi ang unang ng mga tao, hindi para magtayo ng negosyo, para yung kita doon, para sa simbahan. Hindi. Magtayo ng simbahan. So, ang ginawa, hindi naman nagtayo ng simbahan. Ang o chapel, negosyo lang nila doon. Ang tanong, saan na pupunta yung income doon? At bakit hindi niya sinunod yung usapan na magtatayo ng simbahan? So, panluloko yun. Dahil nag-contribute sila, may damage sila. Attorney, baka Yung panluloko. So, pupul sila sa estapa, pwedeng kasuhan yun. attorney, baka naman magtayo ka ng spa at massage. Pwede. Pero pag sinabi na magtayo ka ng ganun, itayo mo yun. Hindi yung tatayo mo restaurant o kaya kung ano man. Maraming salamat kapatid na Head of Truth